Pakiramdam mo ba ay natigil ka at nag-isa, na parang nag-aksaya ka ng oras at hindi na umuunlad? Maaaring hindi ka naniniwala dito, ngunit huwag mag-alala. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Marahil ay naramdaman mong wala siyang pakialam sa iyo, kaya huminto ka sa pag-abot. Iyan ba ang dahilan kung bakit mayroon kang labis na pag-aalala at pagkabalisa sa iyong puso at nais mong isuko ang lahat? Makinig, nakita ng Diyos ang iyong mabigat na puso at pagod at ipinadala ang salitang ito upang ipaalam sa iyo na hindi siya sumuko sa iyo. Kung gayon, huwag mong isuko ang iyong sarili. Handa ka bang magtiwala at makinig sa Kanya tungkol dito? Sumama ka sa video na ito at mahahanap mo ang iyong paraan pabalik sa Kanya. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Pagpalain ka ng Diyos. Minsan ang mga problema at hamon ng buhay ay nagpapaisip sa iyo na ang wakas ay para sa iyo. Hindi ba? Ang ating Diyos ay isang mapagmahal na Ama. Mahal ka niya at lahat ng nauukol sa iyo. Ginagawa nitong bigyang pansin niya ang bawat detalye ng iyong buhay. Nakikita ka niya sa iyong pinakamasayang sandali at pinakamababang panahon. Nakikita niya kapag ikaw ay nagdiriwang at nanonood kapag ikaw ay nalulungkot. Sa lahat ng ito, nananatili siya sa iyo at tapat sa kanyang mga salita. Sinasabi sa Filipos 4:11, at sasagutin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Nangangahulugan ito na darating ang Diyos para sa iyo sa lahat ng paraan na kailangan mo siya. Iyon ang plano niya para sa iyo, at nananatili siyang tapat dito. Gayunpaman, paano mo ma-access ang lahat ng mayroon siya para sa iyo kung susuko ka? Paano matutupad ang kanyang mga plano para sa iyo kung mawawalan ka na ng pag-asa? Mga minamahal, ayaw ng Diyos na sumuko ka. Mayroon siyang magandang kwento na isusulat tungkol sa iyong buhay at hindi pa nga nagsisimula. Hindi ka niya binitawan kaya hindi ka rin dapat sumuko. Para patunayan na nagmamalasakit pa rin ang Diyos, gusto niyang magpakita sa iyo ng ilang senyales para pasiglahin ka. Ang mga palatandaang ito ay magpapaalala sa iyo na siya ay nagsusumikap pa rin na pagandahin ang mga bagay para sa iyo. Kapag nakita mo ang mga palatandaang ito sa iyong buhay, sasabihin nila sa iyo na hindi ka nag-iisa at ang iyong Ama, ang Master Planner, ay may magagandang plano para sa iyo. Number 1, ikaw ay buhay at humihinga. Ang unang senyales na hindi ka binitawan ng Diyos ay buhay ka pa. Buhay ka at humihinga dahil iniingatan niya ang iyong buhay. Binubuhay ka niya kasi hindi pa siya tapos sa iyo. Siya ay may magagandang plano para sa iyong buhay, at iniingatan ka niya para sa kanilang katuparan. Kahit na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay hindi mukhang ito, siya ay may isang magandang hinaharap para sa iyo at pinapanatili ka para sa sandaling iyon. Hindi mo dapat kalimutan na ang Diyos ang nag-ingat ng iyong buhay. Tinatawag siya ng Biblia na ating kalasag at mob. Iningatan niya ang iyong buhay sa lugar at pinipigilan ang kasamaan na lumapit sa iyong tirahan. Hindi ka buhay at malusog dahil alam mo kung paano manatiling ligtas, ito ay dahil nais niyang maging gayon. Sinasabi sa awit 121:7-8, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Babantayan niya ang iyong buhay. Babantayan ka ng Panginoon sa iyong pagpunta at pag-alis ngayon at magpakailanman. Kahit na sinusubukan ng dyablo na itaas ang kanyang pangit na ulo, iniligtas ka ng Diyos mula sa mga sakuna na iyon. Naaalala mo ba noong iniligtas ka ng Diyos mula sa makitid, hindi nakuha ng mga karanasan ng panganib? Sa pagkakataong iyon, iniligtas ka ng Diyos mula sa isang aksidente sa pamamagitan ng pagpapaliban sa iyo ng bus ng ilang minuto. Tandaan noong iniligtas ka niya mula sa aksidente sa kusina na tinawag mong menor de edad, hindi mo alam na may mas malaking plano ang kalaban. Naaalala mo ba ang mga sandaling iyon nang hindi mo namamalayang napunta ka sa mga mapanganib na sitwasyon, at mahimalang iniligtas ka niya?
Ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi nagkataon lamang. Naligtas ka dahil mayroon pa rin siyang magagandang plano para sa iyong buhay at kailangan kanyang buhay upang maisakatuparan ang mga ito. Naaalala mo ba ang kwento kung paano siya kinasusuklaman ng mga kapatid ni Jose? Bilang resulta ng kanilang pagkamuhi sa kanya, gusto nila siyang mawala sa kanilang buhay. Kaya binalak nilang patayin siya. Gayunpaman, may magagandang plano ang Diyos para sa kanya. Inihayag pa niya ang ilan sa kanyang mga panaginip, kaya hindi niya ito hahayaang mamatay. Habang ang ibang mga kapatid ay handang patayin si Jose, ginawa ng Diyos si Ruben na sumalungat sa ideya, at sa halip na patayin siya, ipinagbili nila siya sa pagkaalipin. Gayunpaman, hindi maganda ang hitsura noon. Ito ang paraan ng Diyos upang mapangalagaan si Joseph at mapanatili siyang buhay upang matupad ang kanyang kapalaran. Mula sa pagiging alipin, dinala siya ng Diyos sa palasyo upang maging pangalawang pinuno. Para maisakatuparan ang mga plano ng Diyos, kailangan niyang panatilihing buhay si Joseph. Minamahal, ang hininga sa iyong mga baga ay katibayan ng biyaya at awa ng Diyos sa iyong buhay. Ang bawat bagong araw na mabubuhay ka sa mundo ay nagpapatunay na mayroon pa rin siyang magagandang plano na isagawa sa iyong buhay. Kaya, huwag sumuko. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Bilang dalawa, palagi niyang ipinapadala ang kanyang mga salita sa iyo. Kinausap ka na ba ng Diyos? Nagpapadala siya ng kanyang mga salita at nagsasalita sa iba't ibang anyo sa iba't ibang tao. Kaya kung makatanggap ka ng mga salita mula sa kanya sa pamamagitan ng alinman sa mga channel na ginagamit niya upang makipag-usap, dapat mong malaman na hindi siya sumuko sa iyo. Ang pagkakaroon ng kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang presensya sa iyo. Sinasabi sa atin ng Biblia na kung nasaan ang salita ng isang hari, mayroong kapangyarihan. Nangangahulugan ito na kapag ang hari ng mga hari ay nagpadala ng kanyang mga salita sa iyo, ang kanyang kapangyarihan ay naninirahan sa iyo. Ang kapangyarihan ay ibinibigay upang gumawa ng trabaho, kaya ang presensya ng kanyang mga salita at kapangyarihan ay nagpapahiwatig na siya ay aktibong gumagawa sa iyong buhay para sa iyong ikabubuti. Ang patunay na ang Diyos ay kasama ng mga Israelita habang sila ay naglalakbay sa ilang ay ang palagian niyang pagpapadala ng mga salita sa kanila. Kinausap niya si Abraham sa iba't ibang panahon upang muling pagtibayin ang kanyang mga pangako sa kanya. Maging si Jesucristo ay nakatanggap ng mga salita mula sa Diyos habang nasa kanyang misyon sa lupa na ipagpatuloy siya. May iba't ibang dahilan ang Diyos sa pagpapadala ng kanyang salita. Depende sa sitwasyon, maaaring magturo, magdirekta, mag-ingat, o mag-aliw. Gayunpaman, kapag ang Diyos ay nagpadala sa iyo ng mga salita sa panahon ng iyong pagsubok, ang mga ito ay nilayon upang aliwin ka. Natagpuan mo na ba ang iyong sarili sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa, kung saan tila ang mundo ay sumasara sa iyo, at pagkatapos ay isang talata ng banal na kasulatan ang nagliwanag sa iyong puso? Iyon ay ipinadala ng Diyos ang salitang iyon upang aliwin ka. Ipinadala niya ito upang patatagin at palakasin ang loob mo at ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Ganoon din ang ginagawa niya ngayon. Ginagamit niya ito bilang isang channel para ipadala ang kanyang salita para sabihin sa iyo na huwag sumuko. Sa pamamagitan man ng nakasulat na mga salita ng Biblia, mga panaginip at mga pangitain, mga propeta at mga ministro, o naririnig na mga tinig, ang salita ng Diyos ay dumarating upang hikayatin at bigyan ka ng katiyakan. Ipinadadala din niya ito upang mabago ang iyong lakas at pag-asa sa Kanya. Marahil ay nagpasya kang magtapon ng tuwalya dahil nawawala ang iyong pag-asa o dahil hindi mo alam ang mga plano ng Diyos para sa iyong kinabukasan. Iyon ang isa pang dahilan kung bakit siya nagpapadala ng kanyang mga salita para maliwanagan ka. Sinasabi sa awit 119, 130, ang paglalahad ng iyong mga salita ay nagbibigay liwanag, nagbibigay ng pangunawa sa mga simple.
Kapag natanggap mo ang mga salita ng Diyos at pinahintulutan itong mahayag sa iyong buhay, magkakaroon ng liwanag, pangunawa, at buhay. Tatanggap ka ng buhay muli, at ang mga patay na bahagi ng iyong buhay na iyong tinalikuran ay bubuhayin. Iyan ang kapangyarihan at kakayahan ng mga salita ng Diyos. Kung hindi mo pa ito ginagawa noon, kailangan mong magsimulang maniwala sa lakas ng mga salitang ito. Ano man ang nagmumula sa trono ng Diyos sa iyo ay nagdadala ng kanyang kapangyarihan na may kakayahang gumawa ng mga kababalaghan sa iyong buhay. Kaya, yakapin ang mga salita ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Number 3, pinapakonscious ka niya sa presensya niya. Ang isa pang malalim na palatandaan ng pakikilahok ng Diyos sa iyong buhay ay ang pagpapaalam niya sa iyo sa kanyang presensya sa iyo. Sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakaitinuro na katotohanan sa kahariang ito, marami pa rin ang nagdududa kapag sinasabi nating ang Diyos ay laging kasama natin. Ito ay hindi dahil hindi natin alam ang katotohanan, ito ay dahil ito ay tila hindi ito ang katotohanan. Halimbawa, sa ating mga sandali ng kahirapan at hamon, mayroon tayong mga pagdududa dahil hindi natin nararamdaman na ang Diyos ay kasama natin. Gayunpaman, siya ay kasama natin siya palagi. Ano man ang sitwasyon, ang Diyos ay laging nakalaan at tapat sa atin. Hindi siya nagpapahinga sa pagitan. Sinasabi ng Biblia, siya na nagbabantay sa Israel ay hindi natutulog o inaantok. Siya ang kasama mo, binabantayan ka bawat minuto ng bawat araw, kahit tulog ka. Kaya't kapag sinimulan niyang ipaalam sa iyo ang kanyang presensya sa iyo, ito ay isang senyales na gusto kanyang palakasin ang loob. Nais niyang huwag mong kalimutan ang kanyang nananatiling presensya sa iyo. Ang presensya ng Diyos sa iyo ay simbolo ng pag-asa at pagpapalaya. Ang kanyang pagsasama ay isang pagpapahayag ng kanyang malaking pagmamahal para sa iyo. Gusto niyang malaman mo na nakikita niya at nasa tabi mo siya. Sa kaso ni Hagar, ang katulong ni Sarah, ang kamalayan ng presensya ng Diyos sa kanya ay umaliw at nagpalakas ng loob sa kanya. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa pagkatapos na pagmamaltrato ng kanyang may bahay, at ang Panginoon ay nakipagpulong sa kanya. Pagkatapos niyang makatagpo ang anghel ng Diyos, natiyak niya ang presensya nito sa kanya. Idineklara niya siya bilang El Roi, ang Diyos na nakakakita sa akin. Alam niya na ang Diyos na nakakita sa kanya sa kanyang mahirap na oras, ay tutulong sa kanya sa buong buhay, at siya ay napatibay. Ang pagiging malay sa presensya ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng mas magandang pananaw sa buhay. Ang pag-alam na hindi mo ginagawa ang buhay ng nag-iisa, ngunit kasama ang makapangyarihang Diyos sa iyong tabi, nagiging iba ang iyong pagtugon sa mga sitwasyon. Kapag nahaharap sa mga kaguluhan sa buhay na ito, tumugon ka ng may katiyakan ng tagumpay, alam na mayroon kang Diyos na pupunta sa digmaan para sa iyo at ibibigay sa iyo ang tagumpay. Kapag naisip ng dyablo na nadala niya ang kanyang pinakamabigat na bigat sa iyo, may kumpiyansa kang lalakad sa ibabaw niya dahil kasama mo ang Panginoon ng mga hukbo. Iyan ang pagkakaiba ng kamalayan ng presensya ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Ang isang anak ng Diyos na walang kamalayan sa banal na presensyang ito ay matatakot kapag nakikita ang mga paghihirap. Mabubuhay sila sa pag-aalala at pagkabalisa dahil nalilimutan nila kung gaano karaming kapangyarihan ang magagamit ng presensya ng Diyos na kasama nila. Mapapaunggol sila sa takot sa kaunting pag-atake ng kalaban dahil hindi nila alam kung sino ang kasama nila. Hinahayaan nila ang dyablo na lumakad sa lahat ng mga ito sa kanyang mga kasinungalingan at isuko ang kanilang mga sarili dahil hindi nila alam ang kanilang mga katotohanan sa Diyos. Ito ay hindi dahil ang Diyos ay tumigil sa pananatili sa kanila, ngunit dahil hindi nila alam at may kamalayan sa Kanya. Para sa katotohanan na ang kaalaman ay kapangyarihan, ang kawalan ng kaalaman sa presensya ng Diyos sa kanila ay nagpapawalang bisa sa kanila. Ayaw ng Diyos na ito ang mangyari sa iyo, kaya pinamulat ka niya sa kanyang presensya. Kapag alam mong ang Diyos ng lahat ng mga posibilidad ay sumasa iyo, magkakaroon ka ng kalooban na sumulong.
Walang bagay na tila hindi malulutas sa iyo, dahil lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Ikaw ay mahikayat na harapin ang mga hamon ng buhay ng may sariwang apoy at katapangan, dahil kapag ang makapangyarihang Diyos ay kasama mo sa paglalakad, ikaw ay gagawa ng malalaking hakbang. Ang pagtitiwala na ito, na nagmula sa kamalayan ng presensya ng Diyos, ay kung ano ang mayroon ang mga batang Hebreo na nagpaharap sa kanila kay Haring Nabucodonosor. Sina Sadrach, Mesach, at Abednego ay tumangging yumukod sa kanyang gintong imahen, kahit na alam nilang sila ay parurusahan. Itatapon sila sa nagniningas na pugon upang sunugin at mamatay, ngunit nanindigan sila para sa Diyos. Alam mo ba kung bakit? Alam nilang kasama nila ang Diyos ng Israel. Tiniyak nila na ang kanyang presensya ay magagarantiya ng kanilang kaligtasan at hindi natatakot na manindigan. Nangyayari ito kapag ang isang mananampalataya ay may kamalayan sa presensya ng Diyos sa kanila. Gaya ng dati, dumaan at iniligtas sila ng Diyos. Sinamahan niya sila sa pugon at ginawa itong komportable para sa kanila. Naglakad-lakad sila sa apoy nang hindi nasaktan at lumabas na parang hindi pa sila nakarating doon. Sinabi ng Biblia na lumabas sila sa apoy at ang kanilang mga damit ay hindi amoy usok. Mga minamahal, kung iginuhit ng Diyos ang iyong puso patungo sa kanyang presensya, kasama mo, maaaring ito ay dahil sa mga kadahilanang ito na ating napag-usapan. Ginagawa niya ito para ipaalam sa iyo na wala ka sa sarili mo. Siya ay kasama mo na dapat mag-udyok sa iyo na huwag sumuko. Alalahanin ang kanyang pangako sa iyo mula sa aklat ng Isaias 41:1-0. Kaya't huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita, aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Ang alinman sa mga ito ay sumasalamin sa iyo. Nakikita mo na ba ngayon kung bakit hindi mo dapat isuko ang iyong sarili? Well, hindi lang iyon. Narito ang higit pang mga palatandaan na nagpapatunay na ang Diyos ay hindi sumuko sa iyo. Number 4, binibigyan ka niya ng mga bagong pagkakataon. Ang susunod na palatandaan na makikita mo sa iyong buhay na magpapaalam sa iyo na ang Diyos ay hindi pa sumusuko sa iyo ay ang pagtanggap ng mga bagong pagkakataon mula sa Kanya. Ginagawa ito ng Diyos upang ipaalam sa iyo na ginagawa pa rin niya ang kabanatang ito ng iyong buhay at hindi mo pa ito dapat isara. Nang akala mo ay dumating na ang wakas at lahat ng mga daan ay naharang, at binuksan ng Diyos ang isang bagong pinto para sa iyo, sinabi niya sa iyo na hindi pa siya tapos. Sino ang nangahas na isara ang isang kabanata na ginagawa pa rin ng Diyos? Walang tao. Kahit hindi ikaw. Minsan tayo ay nagkakamali at mga maling desisyon na nagiging dahilan upang tayo ay mabigo. Gumagawa tayo ng mga hakbang na hindi iniutos ng Diyos at nasumpungan natin ang ating sarili sa hindi kasiyasyang mga kondisyon. Ito ay kadalasang humahantong sa pag-aalala, panghihinayang, at panghihina ng loob kahit na hindi ito nais ng Diyos para sa atin. Sa mga ganitong sitwasyon, madaling sumuko at maniwala na walang magandang mangyayari. Sa gitna ng lahat ng ito, kung magpapakita ang Diyos at magbubukas ng mga bagong pintuan para maghatid ng mga bagong pagkakataon, sinusubukan niyang sabihin sa iyo na kahit sumuko ka na, hindi pa rin siya sumuko. Ang katangiang ito ng Diyos ay isang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal at awa. Mahal ka niya at laging gusto ang pinakamahusay para sa iyo. Kaya kahit na lumayo ka sa kanyang kalooban, ibinabalik ka niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mga bagong pagkakataon. Ang Lamentations 3:22 ay nagsasabi, dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon ay hindi tayo nalilipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nagkukulang. Ang mga ito ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Itinatampok ng kasulatang ito ang pag-ibig at habag ng Diyos sa kanyang mga anak. Bawat bagong araw na iyong masasaksihan ay isa pang pagkakataong ibinigay sa iyo ng Diyos.
Ito ay isang pagkakataon upang pumunta muli, magsikap, sumulong, umunlad, at hindi sumuko. Kaya, dapat mong malaman na hindi mo nagagamit ng mabuti ang mga mapagkukunan ng Diyos sa tuwing pipiliin mong hindi gamitin ng husto ang iyong araw. Maraming mga pagkakataon, ang mga taong hindi gaanong ginagamit ang mga mapagkukunan ng Diyos ay may mga dahilan upang ibigay. Maaaring sabihin nilang nakagawa sila ng mga mabibigat na pagkakamali at hindi nila akalaing malalampasan nila yon. Maaari rin nilang sabihin na ang kanilang antas ng kabiguan ay hindi na mababawi. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mga dahilan lamang. Walang masyadong mahirap para sa Diyos na gawin. Walang sitwasyong napakalayo na para makabawi siya. Isa pa, siya ay pag-ibig. At sinasabi sa atin ng Biblia na ang pag-ibig ay hindi nag-ingat ng mga kamalian. Hindi hinahawakan ng Diyos ang iyong pagkakamali sa iyong ulo, tulad ng isang wand, naghihintay kung kailan ka hahampasin nito. Kapag nagsisi ka at humingi ng kapatawaran, pinatawad ka niya at binibigyan ka niya ng malinis na talaan sa kanya. Maaaring naisin ka ng dyablo na linlangin na isipin na ang Diyos ay galit sa iyo at hindi pagpapalain ang gawa ng iyong mga kamay, kaya dapat kang sumuko. Gayunpaman, hindi mo dapat payagan na ibenta niya ang kasinungalingang iyon sa iyo. Ang iyong ama ay mahabagin. Siya ay naawa kay David nang siya ay nagkasala sa kanya, at siya ay magiging maawain din sa iyo. Nagkasala si David laban sa Diyos sa pamamagitan ng pagkuha sa asawa ni Uriah at pagpatay sa kanya. Upang ituwid siya, ipinadala ng Diyos si Propeta Nathan sa kanya. Sinabihan siya ng kanyang mga kasalanan, kinilala, at nagpasakop sa Diyos sa pagsisisi. Ang Diyos, sa kanyang walang katapusang awa, ay pinatawad siya at pinahintulutan siyang mabuhay upang masiyahan siya. Iyon ay katibayan na ang Diyos ay hindi sumuko sa kanya. Number 5, ginagawa kanyang maalala ng marami. Kapag ginawa ng Diyos na maalala ka ng mga taong nakalimot sa iyo, ito ay senyales na hindi kanya binitawan. Maaari mong isipin na ikaw ay nakalimutan at isinulat, ngunit ang Diyos ay may ibang mga plano. Nakatanggap ka na ba ng tawag mula sa isang matandang kaibigan na nag-aalok na suportahan ang iyong negosyo o nakatanggap ng tawag mula sa iyong lumang lugar ng trabaho na nagre-rekomenda sa iyo para sa isang mas malaking tungkulin? Ang lahat ng ito ay paraan ng Diyos para hikayatin ka na huwag sumuko. Gumagawa siya at nagpapalipat-lipat ng mga bagay sa likod ng mga eksena upang mapabuti ang iyong buhay. Nang akala ni Jefte ay tapos na para sa kanya, nagpakita ang Diyos at ginawa siyang maalala. Pinaalis siya ng kanyang mga kapatid pagkatapos mamatay ang kanilang ama, na sinasabing siya ay isang anak sa labas at hindi karapat-dapat na makasama sila. Gayunpaman, nang patunayan ng Diyos na hindi pa siya tapos sa kanyang buhay, inayos niya ang isang sitwasyon na nangangailangan ng presensya ni Jefte. Kailangang hanapin siya ng mga taong tumanggi sa kanya. Nagmamakaawa sila sa kanya na huwag lamang bumalik kundi upang mamuno sa kanila. Anong kinalabasan ng mga pangyayari? Tunay na ang Diyos ay nagsusulat ng isang kwento sa kanyang buhay. Madaling sumuko kapag pakiramdam mo ay kinalimutan ka na. Maaari kang magsimulang makaramdam ng kawalan ng halaga at isipin na yon na ang wakas para sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala sa iyo ng Diyos ang tanda na ito upang ipaalala sa iyo na ikaw ay mahalaga sa Kanya. Kapag dinala ka niya sa aklat ng alaala ng mga nakalimot sa iyo at inabot ka nila, mapapalakas ang loob mo. Muli mong mararamdaman na mahalaga ka at magkakaroon ka ng lakas upang manatiling masigasig. Matapos ang maraming pinagdaanan ni Joseph, mula sa pagkaalipin hanggang sa bilangguan, ipinakita sa kanya ng Diyos na hindi pa siya tapos sa kanya. Habang nasa bilangguan, ipinaliwanag niya ang mga panaginip ng mga opisyal ni Paraon at nangyari ang mga ito. Ang isa ay naibalik sa kanyang posisyon at siya ay bumalik sa palasyo.
Sa itinakdang panahon ng Diyos, ginawa ng Diyos si Paraon na magkaroon ng mga panaginip na walang sinuman sa kaharian ang makapagbibigay kahulugan maliban kay Jose. Pagkatapos ay ginawa niyang alalahanin si Jose. At mula sa pagtatagpong iyon, nakarating siya sa palasyo at naging punong ministro ng Ehipto. Kapag nakita mong inaayos ng Diyos ang mga kaganapan para maalala ka, magsaya ka dahil ipinapaalam niya sa iyo na mayroon siyang magandang kinabukasan na inihanda para sa iyo at hindi ka dapat sumuko. Isa pa, hindi lang siya nagdudulot ng pag-alala, ibinabalik ka rin niya. Number 6, inilalagay niya ang mga tao sa paligid para tulungan at suportahan ka. Ang isa pang nakakahimok na palatandaan na ang Diyos ay aktibong gumagawa sa iyong buhay at ayaw mong sumuko ay kapag nakita mong madiskarteng inilalagay niya ang mga tao sa paligid upang tulungan ka. Nakita niya ang iyong mga pakikibaka at kung paano ka napunta sa katapusan ng iyong sarili. Kaya naman nagdadala siya ng mga tao para suportahan ka. May biglang sumulpot sa buhay mo at naging burden bearer mo. Hindi lang sila naligaw, ipinadala sila ng Diyos sa madiskarteng puntong iyon ng iyong buhay upang tulungan ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos na padpad at walang tulong. Lagi siyang gagawa ng paraan para matulungan ka. At kapag ginamit niya ang mga tao sa paligid mo, extension ito ng kanyang pagmamahal. Ito rin ay para sabihin sa iyo na mas magagandang bagay ang darating sa iyo, at iyon ay bahagi lamang nito. Sasagutin niya ang iyong mga panalangin at itataas ka sa isang posisyon kung saan ikaw ay magiging daan din ng tulong para sa iba. Sa kaso ni Ruth at Naomi, madiskarteng itinalaga ng Diyos ang kanilang mga landas upang mag-cruise kasama ni Boaz upang matulungan niya sila mula sa kanilang paghihirap. Nawalan sila ng mga miyembro ng pamilya at bumalik sa kanilang tahanan na walang dala. Mapait at miserable ang kanilang buhay. Ngunit itinuro ng Diyos ang mga hakbang ni Ruth patungo sa ubasan ni Boaz at ginawa siyang tulungan sila. Siya ay kanilang kamag-anak at maaaring tubusin sila sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Ruth. Binago nito ang kanilang buhay para sa kabutihan. Inilagay ng Diyos si Jose sa paligid ng katiwala ng kopa ni Paraon upang maipaliwanag niya ang kanyang panaginip. Masasabi natin ang parehong para kay Haring Paraon mismo. Ipinarating ng Diyos ang isang mahalagang mensahe sa pamamagitan ng kanyang panaginip at ibinigay ang interpretasyon kay Jose. Ang pinagdaanan lang ni Joseph ay ang makarating sa lugar na ito ng tadhana na inihanda ng Diyos para sa kanya. Sa lahat ng ito, maliwanag na ang Diyos ay isang master planner. Nasa kanyang mga kamay ang disenyo ng iyong buhay at gagawin niya itong mangyari. Kaya kung nagpapadala siya ng mga tao para tulungan ka o nagbubukas ng mga bagong pagkakataon, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para hikayatin ka. Ayaw niyang sumuko ka dahil nasa trabaho pa rin siya sa buhay mo. Kumbinsido ka na ba ngayon na hindi ka binitawan ng Diyos? Sa mga palatandaang ito, dapat na ikaw ay masyado kang mahalaga sa Diyos para isuko ka niya. Sa pagkakaroon ng itinatag na ito, may ilang mga bagay na kailangan mo ring gawin. Kailangan mong gampanan ang iyong bahagi dito gaya ng ginagawa ng Diyos sa Kanya. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay laging palakasin ang loob mo sa Panginoon. Katulad ni Haring David, sinasabi ng Biblia sa aklat ng 1 Samuel 30, 6 na si David ay lubhang nabagabag dahil pinag-uusapan siya ng mga lalaki na batuhin siya. Bawat isa ay may kapaitan sa espiritu dahil sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si David ay nakatagpo ng lakas sa Panginoon niyang Diyos. Ito ay isang mapait na sandali para kay David at sa kanyang mga tauhan. Maaari siyang tumugon sa kawalan ng pag-asa gaya ng hinihingi ng sitwasyon, ngunit ginawa niya kung hindi. Alam niyang kasama niya ang Diyos at pinalakas niya ang loob niya sa Panginoon. Dapat ka ring makahanap ng lakas sa Diyos. Paalalahanan ang iyong sarili ng kanyang mga pangako na nakasulat sa mga banal na kasulatan. Isipin ang lahat ng sinabi niya sa iyo tungkol sa iyong hinaharap.
Hayaang manatiling matatag ang iyong puso sa mga pangakong ito at magtiwala sa Kanya. Panatilihing buhay ang iyong pag-asa sa Kanya at hayaan itong maging matatag na angkla para sa iyong kaluluwa. Itigil ang pagiging down-down sa lahat ng oras. Umasa sa Kanya at ipagpalit ang iyong kahinaan kapalit ng Kanyang lakas. Ang susunod na bagay na kailangan mong gawin ay iwasan ang pangkaraniwan. Ang pagkakaroon ng determinasyon na huwag sumuko sa iyong sarili, dapat kang maging handa na maging masigasig. Sa lahat ng iyong ginagawa, tiyaking gagawin mong masigasig ang iyong bantayog. Gawin mong buong sikap ang lahat ng masusumpungan ng iyong mga kamay upang paramihin ka ng Panginoon at pakainin ka sa mga hari. Habang naghihintay sa inaasahang pagtatapos na itinakda ng Diyos para sa iyo na dumating, siguraduhin na ikaw ay masigasig at hindi tamad sa negosyo. Panghuli, dapat kang manatili sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod at pagsunod sa lahat ng Kanyang mga tagubilin. Siya ay nagpapadala sa iyo ng mga babala at tagubilin upang ikaw ay matuto at umunlad. Ang paglaki ay nagpapatunay na siya ay nag-aalaga sa iyo. At kung ikaw ay magpapasakop sa Kanya, siya ay mag-aruga sa iyo hanggang sa kapanahunan. Sinimulan niya ang mabuting gawain sa iyo at gagawing perpekto ito. Ang sabi sa Filipos 1:6, sa pagtitiwala dito, na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay ipagpatuloy ito hanggang sa ganap hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Mahal, huwag mong isuko ang iyong sarili. Masyado kang mahalaga para dyan. Ngayon, ibuhos mo ang iyong puso sa iyong Ama sa panalangin. Amang Panginoon, naparito ako sa iyo. Ako ay lumayo ng ilang oras dahil sa aking mga pagsubok, ngunit ngayon ay natagpuan ko na ang aking daan pabalik. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ikaw at lahat ng ginagawa mo para sa akin. Ako ay nagpapasalamat sa iyong mga pamumuhunan sa aking buhay. Salamat sa pagkakaroon ng magandang pag-isip sa akin. Salamat, O Panginoon, sa pagiging kalasag at tagapag-ingat ng aking buhay. Nagpapasalamat ako sa magagandang bunga ng mga salitang ito na ngayon ko lang narinig na magbubunga sa aking buhay. Hindi lang ito magiging isa pang mensahe, kundi isang mensaheng magpapabago ng buhay para sa akin. Salamat sa pagtugon sa akin sa punto ng aking pangangailangan sa napapanahong salita na ito. Ito ang nagpapatunay na nakikita mo ako at hindi ako stranded. Panginoon, pinaalala mo sa akin ang iyong mga kahanga-hangang gawa sa aking buhay. Nakita ko rin ang iyong mga dakilang plano at pangako para sa akin sa mga banal na kasulatan at napasigla ako. Palakasin mo sana ako para kumapit ako sa iyo. Tulungan akong maniwala sa mga salitang ito at mamuhay ayon sa mga ito. Hindi ko nais na patuloy na mamuhay sa mga anino, natatakot sa kabiguan sa buong buhay ko. Gusto kong mamuhay ng may katiyakan na nasa aking tabi ka. Mangyaring tulungan akong maging mas mulat sa iyong presensya sa akin. Tulungan akong mamuhay sa katotohanan ng lahat ng iniaalok sa akin ng iyong presensya. Gusto kong maaliw na alam kong kasama kita. Gusto kong palakasin at harapin ang mga hamon ng may katapangan na nagmumula sa kamalayan na ito. Hindi na ako papayag na yurakan ako ng kalaban sa mga banta niyang walang ngipin. Lalabanan ko siya, batid na ang iyong presensya at kapangyarihan ay nananatili sa akin. Ipapawalang bisa ko ang kanyang mga kasinungalingan sa katotohanan sa iyong salita at talunin ko siya. Ama, tulungan mo akong makilala ang mga taong inilagay mo sa paligid ko upang tulungan ako. Tulungan akong makita at matanggap ang mga ito sa tamang paraan. Patalasin mo ang aking sensitivity, O Lord. Kapag nagbukas ka ng mga bagong pinto ng mga pagkakataon para sa akin, tulungan akong kilalanin at i-maximize ang mga ito ng lubusan. Hindi ako magiging ignorante at lulubog sa kabiguan kapag ginawa mo ang mga bagong pagkakataon para sa akin. I am empowered to utilize all you give me well and not mismanage it. Mahal na Diyos, alam kong tapat ka at nais mong tapusin ang dakilang gawain na sinimulan mo sa akin.
Ayokong maging hadlang dyan, kaya hinihiling ko na tulungan mo akong magpasakop sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo ang kontrol ng aking buhay at isinusuko ko ang pamumuno. Mangyaring pangasiwaan ang aking buhay at akayin ako sa tamang direksyon. Iutos mo ang aking mga hakbang at hayaan mo akong manatili sa iyong kalooban. Panginoon, hinihiling ko na palakasin mo ang aking mga kamay sa paggawa. Gusto kong kumain kasama ng mga hari at hindi puro lalaki. Kaya, tulungan mo akong maging masipag. Ipinag-uutos ko na hindi ako magiging tamad sa lahat ng aking ginagawa. Ako ay magiging masigasig sa lahat ng masusumpungan ng aking mga kamay na gawin at tumanggap ng pagpaparami sa kanila. Iiwasan ko ang pangkaraniwan at gagampanan ko ang aking bahagi, ang aking puso. Ipinag-uutos ko na hindi na ako mapapagod. Walang puwang sa puso ko ang takot at pagkabalisa. Palalakasin ko ang aking sarili sa Panginoon at makatatagpo ng lakas sa aking Diyos. Ang kagalakan ng Panginoon ay magiging aking lakas. Ako ay pinalakas at may kakayahang sumulong sa buhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin, kaya hindi ako susuko sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-alala sa akin at pagsagot habang taos-puso akong tumatawag sa iyo. Amen. Kung nasabi mo ang panalangin ito nang may paniniwala sa iyong puso, makatitiyak kang dininig at sinagot ka ng Diyos. Bigyan ng thumbs up ang video na ito at ibahagi ito sa isang tao. Gayon din, mag-subscribe sa channel na ito bago ka umalis.